Contender na nga ba ulit ang Cavs dahil sa trade na nagawa nila? Denver Nuggets, tuluyan na nga bang tinapos ang era ni Nikola Jokic? Tara ballers, pag-usapan natin yan. Bago yan, shoutout muna kay paring Marvin. Kayo mga ballers, kung gusto nyo magpa-shoutout, i-click nyo lang ang thumbs up at ang subscribe button at mag-comment ka para masama kita sa next video. Okay, back to the ball game. Bakit ko nga ba nasabing tapos na ang era ni Nikola Jokic sa Nuggets? Sa unang tingin pa lang kasi sa trade na ginawa ng Nuggets, mapapaisip ka talaga, ano ba ang plano ng Denver? Binatawan lang naman nila si Peyton Watson papuntang Cleveland Cavaliers. Ang nag-iisa sanang pinakamalupit na 20 years old na may future sana sa Nuggets na mismong sila ang nag-draft, nag-develop at unti-unting ginawa ng importanteng bahagi sa kanilang rotation at unti-unting lumalabas ang potensyal niya at pinatunayan niya nung nakaraang season na may 14 points, 4 rebounds at 2 assists per game. At may malaking naitulong kay Jokic dahil sa pambihirang hustle nito at depensa at athleticism. Napakasayang talaga. At guess what? Ano ang kapalit? Isang first round pick na hindi pa rin magagamit hanggang 2031. Dito magiging questionable ang buong move dahil pagsapit ng 2031, 36 years old na si Nikola Jokic at habang papalapit ang panahong yon, kumukuha pa ang Nuggets ng mga asset para sa future na hindi naman malinaw kung kasama pa ba ron si Joker. At sa paparating na season, malinaw na para sa karamihan na walang plano talaga na mag-compete o maging contender ang Nuggets. Para sa karamihan, ang tanging dahilan na lang daw ngayon ay ang nakalatag na supermax contract na 359 million. Sa tingin nyo mga ballers, pera-pera na lang ba ito para kay Joker? Para sa akin, I don't think so. Marami pang pwedeng gawin si Jokic sa liga at kaya pa nito magdomina. Kulang nga lang siya ng mga supporting cast at dito na lumalabas ang mga teams na nag-aabang. Ayon sa mga NBA insiders, kung sakaling hindi maibalik ang championship level roster sa paligid ni Jokic, posible raw maisipan ng 3-time MVP ang kanyang future sa susunod na summer. At medyo imposible para sa karamihan dahil ang kumpirmado pa sa ngayon na sinabi ni Jokic na gusto niyang maging Nuggets for life. Pero ipagpalagay natin na dumating ang araw na maging available si Jokic. Interesting ang timing ng Lakers. Siguradong hindi lang manunood ang Lakers. Imagine niyo to, Luka Doncic at Nikola Jokic magkasama sa Los Angeles Lakers. Dalawang superstar na hindi lang scorer kundi parehong elite playmaker. Pwede si Luka mag-create ng play, tapos si Jokic naman ang magde-decide kung siya mismo ang tatapos o siya ang magsiset up ng play para sa teammates. Parang cheat code lang na dalawang beses mong pinindot, pero syempre hindi ganun kadali ang mangyayari. Kailangan munang maging available si Jokic at kung sakaling umabot sa point na gusto na niyang umalis sa Denver, magiging komplikado pa rin ang kontrata at salary cap situation ng Lakers. Kaya sa ngayon, wag muna nating sabihing Jokic to Lakers confirmed. Wala pa tayo ron. Pero kung sakaling magkaroon ng opportunity, asahan mong isang Lakers sa unang pipila. At kung sakaling matuloy talaga ang Luka Jokic tandem sa Los Angeles Lakers, ipang-usapan na yan. Dahil dalawang MVP level superstar, isang court at isang championship goal. Ang tanong na lang, sino ang makakapigil sa kanila? Pero hindi lang yan. Bukod sa Lakers, nauna na ang Warriors at ready sumugal para kay Jokic for 2027 season dahil iniipon nila ang budget para matuloy na mabigyan pa rin si Stephen Curry ng solidong kasama at buhayin ulit ang winning culture ng Dub Nation at makabalik sa championship conversation. At yan mismo ang inihintay ng greatest shooter. Iilan pa lang yan sa mga teams na nagpapakita ng interes kay Joker sa susunod na offseason. Kayo ba mga ballers? Imposible ba or posible na lilipat si Jokic? At kung lilipat man, anong team nga ba ang magandang mapuntahan ni Joker? I-comment nyo lang ang opinion nyo sa baba. Lipat tayo sa Cavs mga ballers. Pumayag na ang future Hall of Famer na si James Harden na muling pumirma sa Cleveland Cavaliers at hindi ito maliit na deal. 3 years ito na may 97 million na kasamang player option at trade kicker. Bago ito, tinanggihan ni James Harden ang kanyang 42 player option para sa 2027 season dahil mas pinili niyang magkaroon ng mas mahabang contract security. Malinaw kung bakit gustong-gusto siyang panatilihin ng Cleveland. Noong February, ipinadala ng Cavs si Darius Garland sa Clippers kapalit ni Harden dahil gusto nilang dagdagan ng veteran playmaker ang core nila Mitchell at Evan Mobley at Jared Allen. At noong regular season, nakita agad ang impact. Nang maglaro si Harden, nagtala ang Cleveland ng 19-7 record habang kabilang sa top 3 ang kanilang offense sa liga pagdating sa offensive efficiency. At nung nakaraang season, nag-average si Harden ng 20 points at 7 assists per game. Pero may problema nga lang. Sa playoffs, bumaba ang kanilang production sa 19 points at 5 assists habang tumataas din ang turnovers. At syempre, may isang malaking bagay na hanggang ngayon ay wala sa resume ni Harden, ang NBA Championship. Mayroon na siyang 98 playoff wins, kapantay ni Karl Malone para sa pinakamaraming playoff wins sa isang player na wala
wala pang championship. Kaya ngayon, hindi na kailangan maging number 1 option ni Harden sa Cleveland. Ang kailangan niya lang ay maging veteran scorer, playmaker at leader habang sina Mitchell at Mobley ang patuloy na magiging pangunahing mukha ng franchise. At may isa pang malaking milestone na nakuha si Harden dahil sa bagong $97 million contract, umabot na sa mahigit $500 million ang career NBA earnings niya at ika-4 na siya sa NBA history na nakagawa nito kasama sina Lolo Bron, Kevin Durant at greatest shooter Stephen Curry. Pero kahit kalahating bilyon na ang kinita niya sa NBA, may isang bagay ang kulang pa rin kay James Harden at hinahabol niya hanggang sa ngayon, ang championship ring. And speaking of championship ring, ngayon natapos na ang kanilang last off-season move dahil sa pagkuha nila kay Peyton Watson na kayang mag-provide ng elite defense at siyang pupuna sa kulang nilang wing possession. Pwede na ba nating sabihing balik contender na ang Cavs? I-comment nyo lang ang opinion nyo sa baba. Mag-subscribe ka lang palagi para lagi kang updated. And this is Ballers TV. Thank you for watching.